Java Lesson 3, which is pag-uusapan natin kung ano yung syntax, ano yung output, at saka ano nga ba yung comment na tinatawag sa ating Java lesson. So, start na natin. Una, syempre, ang Java syntax, no? Sa last video natin, kaya nag-build tayo ng file name na main Java at ginamit natin yung following code ng print hello world. Okay, on the screen. Kung mapapansin niyo, nag-create tayo ng public class main. Ito yung sample na code na create natin. Nung last video, I hope na napanood nyo yon. Huwag kayo sana magsawa na tapusin, no? Sa first time lang naman is boring na malaman niyo yung mga fundamentals natin. For now, Java syntax na siya. Yung all Java code must be inside the class. Yung class name should start with the capital letter. Napaliwanag ko na last video yan. Example dito yung main. Then Java is case sensitive. Ibig sabihin, yung nakikita nyo example dito ng my class is not equal sa my class. Kung mapapansin nyo, yung capital letter M tsaka yung C is not equal dun sa my class na lowercase yung M, then yung C is lowercase. Yung file name naman must match the class name, no? I-save din natin siya as main as Java. So, try natin dun sa pinaka-main natin, no? For example, ito. Burahin na muna natin yung mismong kabuuan ng ating code. Okay? Last meeting or last video, sinabi ko na sa inyo na you have to understand or tandaan yung first line of codes na to. It's just the public class main, then yung public static void main. For the meantime, hindi nyo pa maintindihan yan. Don't you worry, basta as long as maalala ninyo yung proper syntax. Ganyan siya. So, last time ginamit natin yung system.out.println hello world. Ganito yung sample niyan. Pwede naman natin balikan. Pwede tayo mag-type dito ng i-type ko lang is system.out.println. Then nandito tayo sa my hello world. Yan, system.out.println or print line. Then meron tayong close open parenthesis sa loob ng double quote. Then meron tayong hello world. Huwag kakalimutan ang semicolon na laging nakakalimutan na iba. So pag nila natin yan, last meeting, ito ang pinagawa ko sa inyo. Yan, hello world. So, balikan natin yung slides natin. So, ito yung pinaka-tandaan palagi, no? The file name must match the class name. Save as main as Java. Kaya kung mapapansin niyo dito, meron tayong main, yung class natin, kasi sabi niya yung class natin should be same with the file. Ito yung file natin. The last video, na-try na din natin yan, file, new, Java, pinag-create ko kayo. So, dapat yung file daw should be same with the class name. So, yun lang. Okay? So, next slide. Try natin. Hopefully, nagigets pa rin siya. Okay. Pag-usapan naman natin yung tinatawag natin the main method. Ano nga ba yung main method is required in every Java program? Now, it is where the program starts running. Ibig sabihin, dito mag-i-start yung magra-run yung mga programs niyo. You will see it in every Java applications. So as you can see on the screen, meron tayong public static void main string. Ito yung pinaka-main method na tinatawag natin. Kaya pupunta tayo sa code natin. Ito po yung sinasabi dun sa part na yan. Ito yung starting point nung mismong coding natin. Dito natin nilalagay. Kung mapapansin nyo yung system.out.println, dito sa loob ng main natin nilagay main method, hindi dito sa class natin kasi dito labas na to. So bali ito daw kasi yung starting point. Yung starting point kung saan magra-run yung mismong program ninyo. Okay, I hope na gets yan. Napakasimple naman tindihan at matandaan. So next, yung ano nga ba yun sa loob ng main method na to, no? Yung any code inside main method will run when the program starts. Ito yung unang-una magra-run. So bali siya yung tiga-start, no, ng mismong program ninyo. Don't worry about the keywords, no? Yung wag kayo mag-alala doon sa mga keywords sa loob nun. So, malalaman nyo naman yan throughout this tutorials na pinapanood niyo. So, ang lagi lang natin tatandaan, no? Every Java program has a class name, no? That matches the file name. Pinaliwanag ko naman kanina. Ito, dapat yung main ninyo na class ang name, which is dapat yung file nyo din is main.java. Yung pangalan, okay? I hope nagigets tayo. Clear yun. Next naman is every Java program must have a main method. Okay? Hindi dapat mawawala itong main method na to, which is ito, kabuuan na to. Ito, and then kasama to ha. Don't worry muna dito.
magkasama kasi itong dalawang to. Mula sa beginning tsaka ending bracket, na pag-uusapan pa rin natin yung different parts niyan. Okay, ito, I hope nag-gets nyo yan. No, napakasimple. Next naman is try natin yung system.out.print. So maraming nagtataka, ano nga ba yung system.out.print na pinagtatype ni Sir John, lalo pag beginner ka, slow learners ka. Ito na yung sinasabi ko sa iyo. The printing text in Java, no, inside the main method o yung main method natin, ibig sabihin, ito yung main method natin. Sa loob nito, yan, no, partner yan, ito, beginning tsaka ending block of codes na tinatawag namin. Mamaya mapapaliwanag pa rin natin yan. Okay, sa main method daw, you can use the println to display text on the screen, no? Example dito yung system.out.println hello world. Napakita naman natin sa inyo kanina yan. Ito mapapansin nyo, ito yung sample niyan, yung naka-highlight na yan, yung system.out.println. Okay? So yan, no, system.out.println hello world. Lagyan natin ng comma kasi sa sample natin meron tayong comma. No, nasa loob ng double quote, yung tinatawag nating word. Mamaya mapapaliwanag din yan. Then, huwag kalimutan ng semicolon kasi yan napakahalaga sa lahat. Okay? I hope nagigets natin yan. The next one ng slides natin is yung understanding basic Java syntax. No? Kailangan natin maintindihan ano nga ba yung nasa loob ng mismong basic curly braces. Ito, madalas yung nakikita. But para saan ba yung curly braces? No? Baka magtataka. Yung curly braces marks the start and end of block of codes. So, sometimes na pag ako nagtuturo, tinatanong ko sa mga estudyante, ilan yung block of codes natin dito? So, lagi nyo isipin yung curly braces na tinatawag. Kung mapapansin nyo, ang curly braces, ito, yung starting point na to, yan. Ang partner niyan, no mismong class name ninyo, is yung nasa doon sa dulo. Okay, hope nagigets natin yan. The next naman, itong public main method natin, may partner din na beginning tsaka ending. Ibig sabihin, we have two block of codes dito. Unang code, ito yung unang block of codes natin, then sila yung pangalawang block of codes natin. Okay? I hope na-gets nyo yung ibig sabihin ng curly braces doon sa part ng code niyo. Now, yung system is a built-in class in Java. Meaning, hindi nyo na dapat baguhin yung mismong word na system. Okay? Built-in nga siya. So, it's not changed in any terms or words. So, bali, ang system is built-in. Meaning to say, kasama na siya doon mismo kay Java. Okay? Capital letter S. Tandaan, case sensitive si Java. Okay? The next one naman is pag-usapan natin yung tatawag natin out. No? Mapapansin yung system.out, meanings yung out doon is output. Okay? Out means output. Then yung println na nakikita nyo means print line. It shows text on the screen. Kaya mapapansin niyo, makikita nyo dito sa console natin, o pag nirun natin yung code ulit, pagkaroon niyo, yan, magdi-display siya dito. So, I hope na-guess niyo anong ibig sabihin ng system.out.println, meaning system is a built-in method sa Java. The out means output, then println means print line. Okay, I hope na-guess niyo yan. Ibig sabihin, ito yung pan-display for the output of your mismong code niyo. Okay, I hope na-gets yan. Next naman, to print text, use yung system.out.println, tapos sa loob nito, open parenthesis, then close parenthesis, then nasa loob ng double quote, then may semicolon. Kung mapapansin nyo naman dyan, dito sa syntax niya. Don't worry about how it works yet. Just remember, they go together. Kumbaga, magkasama talaga sila yung system.out.println, printf, mamaya mapapaliwanag natin yung different type of output sa Java. Okay? Every Java statement must end with a semicolon. Ito yung pinaka laging nakakainis sa lahat ng mga programmer. Laging nakakalimutan yung semicolon. Or next is Java output methods. Meron tayong tatlo dyan. Meron tayong print, println, and printf. Okay? Yung print natin, prints text only, does not move to the next line. Yung mapapansin nyo dito is system.out.print, tapos yung system.out.print is dalawa yung naka-display. Yung mag-i-output just is hello world. So, ipakita natin. Ito, gagawin lang nating print dahil tamad daw ang IT, copy-paste. Copy, then paste lang tayo dito. Paste lang tayo dito, then lagay mo yung world. Remove natin tong world, then yung hello, try natin, yan.
Okay, para mapansin niyo kung ano ba yung difference nito. May space doon sa part na yun, as in space. Pagkaroon niyo, papansin nyo, ganun pa rin naman na output, hello world. So, bali gumamit na siya print, hello world. Pero kung mapapansin nyo, nasa baba na siya. Ibig sabihin, dapat bababa pa siya? Hindi po. So, meaning, if yung print ang ginamit ninyong pang print dito, word lang na print, as in walang ln, magsasama lang sila yan. So, kahit mag-enter ka dito, mag-paste ka na another term, ano, hello world, maglagay tayo ng, for example, Jose, maglagay ka man dyan, dapat 'di ba sabi niyo nasa baba na. Pero pag nira niyo yung code, mapapansin niyo sumasama lang siya. Nagdidikit sila. Yun yung kaibahan ng print na to sa print ln. So I hope nagigets niyo yan. Ibig sabihin same line. Magpiprint lang siya sa isang line. No, yun yung another term namin for that. Okay, next naman, try naman nating pag-usapan yung print ln o yung nakita nyo kanina. Print text and moves to the next line. Mag-move siya sa next line. Kaya mapapansin niyo, try natin yung hello world, lagyan natin ng ln. Lagyan din natin ng ln to. Then lagyan din natin ng ln to. Lahat sila lagyan natin. For the meantime, ito muna. Para parehas dun sa screen natin, sa slides natin. Yan no. Hello world. Dun sa baba. Kasi di ba kanina, ang sabi natin, ang print line is print text and move to the next line. Meaning, ibig sabihin, hindi sila magsasama, magpiprint sila sa next line ng mismong other program. Yan, hello, then yung world. Okay, I hope nagigets yan, yung difference ng print ln. Okay, isa pa. May isa pa tayo. Ito yung tatawag natin printf. O, ba't meron na naman ito? May printf, another ulit. No? So, ito, ginagamit ito sa mga formatted text. For example, may yung professors ninyo or other, is gusto nila is yung naka-format, no? Format specifier kasi ang tawag namin sa part na yun. So, ito, try natin. Mag-create tayo ng printf. Ibig sabihin kasi is formatted. Okay, paliwanag lang natin ng mismo yan, name, tapos may %s, comma, then h, then d. Okay? My name, for example, lagay lang natin. My name, then %s, yan. Then mag-comma tayo yung age. Age ba yung kanina? Age is %d. %d. Yan, mapapaliwanag naman natin yan. Kaya huwag kayo masyadong papaliwanag ko naman. So, bali ito, yung magiging value niyan sa loob nito. Siya. Then, set tayo ng another. Mapapansin nyo doon, Ana daw ang pangalan niya. And then, yung mismong kasunod niya, lagyan natin yung mismong age niya. Age is 18. Yan. So, mapansin niyo 20 pala dito. So, ulitin natin doon sa pag 20. Okay. Okay, ito. Pag-usapan natin to. Kasi, baka yung iba na dito. Yan. Try natin yan. So, yan papakita natin. Yan. So, ito is tinatawag namin, itong %s, %t is means a format specifier, no? Minsan, nagkakalituan sila, minsan sabi na placeholder. Ibig sabihin, yung %s is for string, then yung %t is for integers. Integers, pero bakit letter T? So, huwag yung muna isipin as in %t is for integers. Okay, itong na to is pupunta doon yan sa mismong s. Ibig sabihin, dito siya placeholder specifier, siya yung doon na nakalagay. Sa % naman, si 20 naman yung nakalagay doon. Okay, yun yung kaibahan ng part ng itong sasabi natin dito ng printf. Yan, kung mapapansin niyo, yung my name dito is yung Ana, napunta na mismo yung Ana, na pero nasa dulo si Ana ha, pero yung age din nasa dulong dulo. So bali si Ana, my name is Ana, and then my age is 20. Doon, no? Napansin niyo? Okay? For the meantime, huwag niyo munang problemahin. At least may napakita example regarding sa printf. Marami pa kayong mas matututunan dito sa printf na to if may mga problem na kayo na dapat solusyonan. So I hope nagigets yan yung different ng print. Ibig sabihin sa same line, yung print ln is next line. Yung printf naman is formatted, meaning to say, doon mo kunin minsan sa variables,
It depends on the problem na may encounter natin. I hope nag-gets yan. Okay? Let's proceed to another slide. Try natin. Yan. Yung mga comments, no? Baka may napansin kayo mga comments. This is a single line comment. Meron kasi two types yan. Single line comment, start with forward slash or slash, double slash na tawag nila. Dalawang forward slash. Ayan na mapapansin yung forward slash. Ibig sabihin, pag nilagay nyo sa main method nyo yan, no, dito, pwede ito, for example, magtabag tayo dalawang forward slash. Ibig sabihin comment. Meaning yung comment sa Java is hindi na siya binabasa ng programs. Kumbaga comment niya na para mas maging readable yung mismong code ninyo gamit yung comment na yan. So minsan ito ang ginagawa namin, this code is for print. Minsan ganito, yan parang para to sa para ma-print. Nakigets nyo na kung ano ibig sabihin ng comment. Kumbaga, yung code niyo para saan? Para mas readable siya. Para kung magkaroon man kayo ng maraming code na, alam niyo na kung anong ginagamit na code para sa comment. Hindi yan binabasa ng code. Kahit mag-run kayo na mag-run, hindi yan babasahin na this is print para lang ma-print. Yan ang napapansin niyo? Yan ang napapansin niyo? Wala po. Hindi siya talaga. Okay, I hope nag-gets yung comment. Meron pang isang klase ng comment which is, dito tayo. Meron tayo yung dito sa slides, meron tayong tinatawag multi-line comment. Start with the forward slash, then asterisk, and ends naman siya sa asterisk, then slash. Kaya this is a multi-line comment. It can span several lines. Kung mapapansin niyo, ganito yung comment niya. Okay? Forward slash, then asterisk, then, ayan, makikita nyo nag-orange siya kung mag-comment. Then asterisk, then forward slash then. So, yan yung tinatawag na multi-line comment. Yan, ibig sabihin, pwede mo siyang ibaba. Multi-line comment siya. So, yan, copy lang natin to para matesting na natin. And then, paste mo na. Then, pag nirun mo yung code, wala namang mangyayari dyan kasi this is a comment. At least alam nyo yun, what is the two type of comments? We have a single line comment and a multi-line comment. I hope nag-gets kung ano ibig sabihin ng comment. Napakasimple naman yan. So, I hope nag-gets natin kung anong ginagamit, kung anong use ng comment na yan. Okay? I hope nag-gets siya. So, yun lang for this video. So, thank you for watching this. I hope nag-gets natin yung mga natutunan nyo dito sa lesson 3 natin. Yung syntax pa lang. Okay, I hope. Thank you and God bless everyone. Bye-bye.